Ito mga minamahal, pakinggan natin ang sinabi ng pamangkin ni former President Duterte dahil ayaw niya nga na ma-waste, masayang yung boto ng mga taga Davao, ayaw niya na magkagulo yung munisipyo ng Davao. Meron siyang piece of advice sa mga taga Davao, sa mga sumusuporta din kay former President Duterte, sa mismong kanilang lungsod. So, pinupush through niya, mga minamahal, yung peace and unifying leadership. So ngayon, kala ko nga, yung mga Duterte, lahat mga na-jud something ba? Pero meron ding iilan na mga angels. O, kagaya na lamang nito. Sabi dito, please don't vote for any Duterte ever again. Sabi ni Noel Duterte na pamangkin ni Digong. To be exact, ito yung kanyang post. Sabi dyan, Dear Davao City, Rodrigo isn't going to go home anytime soon. So, wala nang pag-asa na makakabalik itong si former President Duterte. He's going to be at The Hague for a while. Then, somewhere else should he get convicted. So, ngayon, my unsolicited advice, don't waste your votes on him on Monday. He won't be able to claim the victory seat anyway. And you all just make the city hall more chaotic than it already is. So nagigets ninyo, magulo na nga yung munisipalidad ng Davao. Tapos papaguluhin nyo pa. Huwag na kayong mag-aksaya ng boto ninyo sa taong malabo namang makauwi ng bansang Pilipinas. First of all, yan yung sabi ng kanyang pamangkin. Iboboto nyo yung taong wala naman dito. Iboboto nyo yung taong malapit ng makonvict. Iboboto nyo yung taong nandoon na sa dahig, nililitis. Diba? Nagigets ninyo? So sabi niya pa nga, my unsolicited advice, don't waste your vote on him on Monday. Huwag nyong sayangin yung boto mo, boto ninyo. So ngayon, wala naman siya sinabing iboto si Nograles, pero sino ba yung kalaban niya? Diba, mga minamahal, walang iba, itong si Nograles. So, instead of voting former President Duterte na wala naman, diyan, dito sa bansang Pilipinas, huwag nyo nang sayangin yung boto ninyo. Go for Nograles. Diba? Na nandyan. Ba't ba kayo naghahanap ng wala? Diba? Ito ang si Carlo Nograles, masyadong peaceful yung kanyang kampanya, di ba? Hindi siya naninira, wala siyang niyuyurak na pagkatao, di ba? So ngayon, the point of view here is, bakit nyo pa kailangang iboto yung taong nandoon na, namamahinga na yan sa ICC? Di ba? So, advice ng kanyang pamangkin wag nyo nang iboto itong si former President Duterte. So, you have a chance to take a different road. You know? Try it. Skip the Dutertes this round and see what happens. So, sa madaling sabi, bakit hindi nyo subukan ng iba? Diba? Puro na lang Duterte. Ang tagal na nga ng mga Duterte Diba? Ilang years na naglingkod ang mga Duterte, paulit-ulit lang yan. Si Duterte, si Sara, si Baste, si Pulong, ulit-ulit lang yan. Duterte's dynasties. Diba? So, ulit-ulit na lang yan. At this moment, at this time, at this point, total dalawa lang naman yan. Si Duterte at itong si Carlo. Diba? So, nagigets ninyo? So, ngayon, dahil wala naman si Digong, iboto nyo na. Itong si Carlo Nograles. I-try ninyo. Para na makita ninyo kung ano yung mga posibleng mangyayari soon. Diba? Kasi paulit-ulit na lang yung mga Duterte Hindi nyo ba nakukuha yung punto? Paulit-ulit na lang silang naglilingkod. May bago ba? Yung flood control dyan, naayos ba? Diba? Binigyan na sila ng napakatagal na oportunidad. Sa sobrang tagal ng oportunidad na yun, mga minamahal, halos ulit-ulit lang din yung kanilang mga plataforma na hindi naman nababago. Wala namang pinagbago. Diba kasi ganito naman talaga yung actual plan yan. Si Baste talaga yan. Kaya nga lang, kung si Baste, yung lalaban kay Carlo,
mukhang tagilid. So, front lang nila. Itong si former President Duterte. Yes, that's true. Mga minamahal, front lang yan nila. Itong si Baste Duterte. And then, kapag nanalo itong si Digong, magre-resign itong si former President Duterte. That was a plan. Ang problema nga lang, pumasok sa eksena ang ICC. Diba? Which is, hindi rin natin inaasahan. Kasi sabi nga natin, ang tagal naman ng ICC. And then eventually, boom! Diba? Biglang nagulat tayo. May bumulaga sa atin. Boom! ICC nandyan na. Kasi kakasigaw nila na, wala naman yung ICC. Ang tagal, 1 taon na mahigit. Wala, suntok sa buwan yan. And then, boom! Diba? Kaya nasira yung plano ng pagiging mayor ni Baste. Si Baste naman dapat sana yan yung tatakbo. Matanda na nga si Digong. Sabi pa nga ni Duterte, matanda na ako, gusto ko nang magpahinga. Gusto niya na palang magpahinga. Tama yan. Your wish, dreams comes true. Diba? Nandyan ka na ngayon sa ICC, literal ka nang mamamahinga. Alam niyo kung bakit? Literal na namamahinga na mga minamahal. Kasi nung nandito sa Pilipinas si Digong, may rally, puro paninira. Hindi na kaya ng matanda. Sinasama niyo sa mga rally-rally. Magandang behavior ba yun? Para sa mga PDP na ginagamit ninyo yung fame ni former President Duterte? Diba? Oh, halos nagkandahilo-hilo na itong si Digong. Halos hindi na nga makalakad. Hindi na nga sakto yung kanyang pagkain sa tamang oras. Sinasama pa ninyo yung matanda sa mga rally ninyo? Tama bang behavior yun, mga miyam and mga sir? Ginagawa niyong front sa mga paninira. Kaya tama lang na magpahinga muna siya doon. Doon at least healthy living siya. Diba? Okay yung foods, nakakatulog ng maayos, may mga medicine. Samantalang yung kaso ni Digong, war crimes, crimes against humanity, malakihang pagpatay. Gets ninyo? Pero despite na ganun, yung kaso ni former President Duterte is still VIP pa din. Doon sa ICC, ang ganda ng higaan, ang ganda ng kanyang postura, may sariling gym, may computer, may sariling kitchen, di aircon, parang naka 5-star hotel. Gets ninyo? Yung taong pumatay ng napakadaming Pilipino namumuhay doon sa ICC ng matiwasay. Hindi man lang na-experience yung init, yung gutom. Wow! Pero anyway, going back sa ating topic, wala na talaga si Duterte. Malabo, suntok na lang sa buwan. May 8,000 pages na mga dokumentong laban sa kanya at almost 15 hours na video. Really? Sa tingin nyo, makakauwi pa yung matanda? Malabo. Sobrang malabo. Kaya don't waste your vote. Mga minamahal, especially sa mga taga Davao. Huwag niyong hayaang masayang ang boto ninyo. Meron namang ibang landas. Bakit hindi niyo subukan? Doon sa mas organisado, doon sa mas unifying leadership, doon sa mas matino. Hindi yung puro mura. Diba? Gets ninyo? Hindi yung puro na lang bad-mouthing yung lumalabas sa kanyang bibig. At nang maputol na yung dinastiya ng mga Duterte. Try ninyo yung bago. Tagal na nilang naglingkod eh. Diba? So, anyway, tingnan natin. Ito, unsolicited advice. A piece of advice ni Newell ng kamag-anak ng mga Duterte. Ni former President Duterte. So, I think, stop na. May nag-advise na, oh. Makinig kayo. Don't vote any Duterte. Kahit ano pa man. Try lang ninyo. This moment lang. Baka at least, makita ninyo na may mas pagbabago nga dito sa mga Nograles kaysa sa mga Duterte. Tingnan lang natin. Alright?
Yun po mga minamahal, pahingin lang po ako ng comments ninyo, likes and share, and also don't forget to click the subscribe and hit notification bell mga minamahal for more update. Yun lamang, ingat mga kababayan.